Hello, good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel. Maganda tayong lahat. Kakatapos lang namin mag-breakfast. At ito na nga, at ako ay nag-cha-cha. Alisin natin camera. Ang cha ko ay rose vanilla. Rose vanilla tea. You know. Rose vanilla tea. Diba kung ano-ano na ang aking mga chinatsa day. Tea lover na ako day. Ito matatawagan natin si Mother. Eme tayo tatawag tayo. Kaso ang hirap kasing kausap nitong si Mother. Gawa ng... Kasi si Mother, wait, nag-i-emote. Sabi niya sa kanyang Facebook. Sabi niya sa Facebook niya, ano daw, pasensya na daw sa kanyang mga apo at sa mga anak kung siya daw ay laging tumatawag, ay nagtatanong. Ito na. Tumawag. Yes! Anong eksena sa buhay? Wala na naman ang sound na rin akin cellphone. Kakaparinig. Baka yung iyong headset. Teka lang ha. Yung headset mo, ayusin mo. Hello? Hello? Kinig mo ako? Mahina. Oo, mahina. Teka Hayaan lang, mo na. ayusin ko lang. Baka sa isang tenga. Mahina na kasi ang tenga ni Mother. Ayusin ko lang ha. Ayusin mo na, Mother. Yes. Ano, kinig mo ako? Mahina talaga. Teka lang. Itapat mo na lang sa tenga mo. Hello? Yes. Kinig mo ako. Kinig mo ako. Hello? Eh, yung headset nyo, wala. Alisin nyo na ang headset. Alisin nyo na ang headset. Allah. Ay, naku na. Mahina talaga. Sabi ko, alisin ang headset. Allah. Ayaw pa alisin ang headset. Diyos ko, Lord. Ang aking inanay talaga. Ang hirap din kausap. Kasi kanina na ako nanonood ng vlog mo eh. Eh, sabi ko nga sa'yo, alisin mo na ang headset. Alisin mo na ang headset. Alisin mo na ang headset. Hindi kasi niya marinig, day. May problema na sa kanyang pandinig. Pag hindi ka talaga makakaintindi. Ano, kinig nyo na ako? Minessage ko siya na alisin ang headset. Yes, inalis nyo na headset. Ha? Hello? Inalis nyo na. Uli. Inalis nyo na. Inalis nyo na ang headset. Ang kulit naman eh, kaya... Hala. Sige, magsalita ka na. Inalis ko na headset. Ang kulit nyo. Paulit-ulit tayo, kaya naiirita ang mga tao sa inyo. Yung gusto nyo talaga, ipinupush nyo. Akala ko magagamit ko eh. Nagrereklamo ka na ang mga tao dyan ay paulit-ulit sa'yo. Eh, ang kulit nyo naman eh. Sinabi ko na, minessage ko na ang headset alisin. Dapat intindihin nyo din sila. Oh, naalis nyo na ang headset. Inalis ko na. Oh. Ipinupush nyo ang headset ay sira. Ate na ako nanonood ng vlog mo kanina, malakas. Eh, yun nga, baka sa video okay, pero pag sa sa ganitong usap, hindi okay. Nagets nyo? Ano ba ka ini-emote mo? Wala. Ha? Wala. O, ba't kila iyak? Wala. Bakit ka nga umiiyak? Nalulungkot ka? Eh, ganyan rin ako ng ganyan rin. Pag ako wala sa buhay nila, hahanapin din nila ako. O, eh bakit baga? Ano ang sinisentimiento mo? Wala. Anong wala? Hindi naman pwedeng walang... Ayan, ako'y nagtatanong.
Tapos sasagutin mo kung wala. Wala nga, naamoy na ako sa sarili ko. Bakit nga kayo nahabag? Wala. Ah, ala. Ba't ka nga kayo nahabag? Wala, ganun lang talaga ako. Emotional. Oo. Ay kaya, masyado kang emotional eh. Kaya ang anak mo, emotional din. Oh, ano ba ang ginagawa nila sa'yo? Hindi ka kinakausap? Naman, Sino ba ang tao dyan? si Kenneth, saka yung jowa. Mm, Wala trabaho ngayon yung jowa, makalunes pa. honeymoon. Honeymoon. Dito sa mga ito. Tigilan nila ako ha, baka mamaya makabuo dyan ako, sinasabi ko sa kanila. Masyado mong inaano yung mga yan. Wala namang mga trabaho. Sinong aanuhin pag ngayon nakabuo? Kayo na naman, tayo na naman. Hello? Ano? Oh, hindi ka na naman umimik. Nandito ako, nakikinig ako sa iyo. Pag yung mga apo mo ang tinitira ko, hindi ka na naimik. Ayun ang sinasabi ko din sa'yo eh. Oh, magsalita ka. Wala mo ako sasabihin eh. Oh, ngangal-ngal ka dyan. Wala naman, nakahabag na ako sa sarili. Bakit ka nga nahabag? Anong pinag-uugatan? Wala naman. Pwede mong i-share. Wala, wag na, sasarilinin ko na lang. Masama yung sinasarili. Nakakabaliw yan. Pag nabaliw ka, daling kita sa mental. Oh, marami ka lang kasama doon. Magaling pa. Ha? Hindi naman siguro ako mababaliw pa. Ay, bakit nga? Ano nga pinag-uugatan? Wala nga. Sino nakaaway mo? Wala. Laging ganyang wala. Mamaya malalaman ko din yan. Wala nga, dala mo kay kaya wala. Pag ako ay nagtatanong, kayo ayaw nyo pang sabihin. Pag ako lalo na pag hindi ko kayo kinausap. Sige, pag ako lalong hindi ko kayo kausapin, lalo na kayo. Ba't ka nga naging ngangal-ngal ng ganyan? Ha? Wala, lagi lang ako nakasigaw yung kapatid mo. Oo. O tapos, ano sinasabi sa'yo? Tinatanong ko lang naman kasi hindi nga nagtatrabaho. Mga magagawa yung sidecar mo, tayo kayo makapagtrabaho. Kasi inay, huwag kayong makulit. Itabit na sa inyo wala pang pera. Hindi naman ako nag-aano sa pera nyo. Sa pera na asawa mo, wala akong tilit doon. Ang inaano ko, makapaghanap buhay ka. O bakit mo baga pinipilit na Bakit mabigyan ng mga anak mo? Lagi na nakatawa nga dito. Oh, so walang gawa. Ay emotional pa sa pagkawala nung asawa. Eh, ba't ako mawala ang daddy mo? Nagtinda agad ako. Oh, di ba? Kaya nga mana ako sa iyo eh. Mana ako sa iyo, malakas ang loob. Di ba? Lalo mahirap pagka sa bahay lang, nakakarinti. Ta- Nakakatuloy ako. Tama, kaya nga sabi ko sa iyo, ikaw ay maglakad, umalis dyan, nagkakapera ka naman ah. Oh, hindi mo naman kailangan ko. Ang binigay mo sa akin, ako nagabot ko, 1,000. Oo. Tapos, nagbayad kami ng kuryente, 1,300, ewan ko rin yata yun. Di ba titira na, di ba dito, 2,300 na. Ang pambili na stock namin, 2,000. Magiging 40 na. Oh, wala naman. Tapos ko pa araw-araw dito,
Wala na matitira sa'yo. Wala na. Eh, binibigay mo kasi lahat eh. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Ayan, o ngayon. Umasan lahat yan sa'yo eh. Pagkada buwan, mag-iista kami ng pagkain. Mahirap to kasi pag naubusan niya naman. Wala Ito nga ang sinasabi ko sa'yo, Nay. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Lahat yung mga yan, umaasa sa'yo. Sa padala ko. So, kapag hindi ka nagpadala, eh di lahat yung mga yan nga. Kaya hindi mga nagsisikilos yung mga yan eh, kasi nandyan ka. Subukan mo kaya sabi ko sa'yo, subukan mo kayang pumunta kaya muna dito. bahay natin, nakatiwangwang. Iso! Tapos ngayon magrereklamo ka kung bakit ganyan ang mga apo mo. Naiirita ako mga. Dahil sa ginagawa mo mga pabebe nyo. Mga nagsikulis-kilos yung mga yan, walang mangyayari sa buhay natin. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga yan ganyan, gawa mo din. Masyado mong pinabebebe yung mga yan. Kaya lahat ng mga disappointment, ikaw ang sumasalo. Parang pinag-iinit niyo ako, mother. O ngayon, natahimik ka nung sinabi ko sa yung kukunin kita. Ayaw mo din naman iwanan yung mga apo mo. Nakahanap dahil sa kanan. Oh, 'di ba? Yun ang sinasabi ko sa iyo. Ang pupunta niya, mahina ang tenga ko, mahina ang... Hindi, ang dami mong dahilan, ang dami niyong dahilan. Ang dami niyong dahilan. Ayaw niyo talaga. Ayaw niyong iwanan yung mga apo niyo. Lang muna ngayon. Hindi matututo yung mga yan hanggang nandiyan ka sa tabi nila. Sinasabi ko yan sa'yo. Sinasabi ko yan sa'yo, mother. Hanggang nandiyan ka sa tabi nila. Hindi ko naman iniisip na mawala ka. Kaya nga gusto ko kahit 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Subukan mo lang. Nang tumayo yung mga yan sa sarili nila mga paa. Aba? Ano habang buhay ka nandyan sa kanila? Habang buhay tayo nandyan sa kanila? Ayaw mo kasing ayaw mo kasing turuan. Puro ka lang kasi bunganga din. Subukan mo kaya, subukan nyo kayang tiisin yung mga yan. Alam mo naman ako, hindi makakatay. Oh, kaya nga, ngayon, ano nangyayari? Ano nangyayari? Tapos ako ang ginigipit nyo dito. Pinagkakatsa ko yung binibigay mo sa akin. O, ayun nga ang punto kasi, kaya ka din nagangangal-ngal, wala ka din ng finances. Kulang at kulang ang pera mo. Isa yung dahilan eh. Iniisip mo yung bukas, wala na kayong kakainin. Sabado, imbis na ako namamahinga. Kasi nag-post ka kasi sa Facebook na nakita ko na ganyan-ganyan ang eksena mo. Natural, mababasa ko. O ano na naman ang Nag-aalis na ako sa balan loob. O ano nga pinag-uugatan? Ano nga pinag-uugatan? Kung nagsaalis ka ng sama ng loob, mag-message ka sa akin. Akong kakausap sa mga yan. Kasi ang kapatid mo nga, sinasabihan ko na kung kailan magagawa yung kanya side. Ayun na nga, kasi nga ilang beses, kita ko naman din sa ating usapan, ilang beses mo rin namang inulit na, hayaan mo na. Oh. Ano ko lang para makapagbigay siya doon sa kanyang anak doon. Ay hayaan mo siya. Nay, hayaan mo siya. Hindi ikaw ang problema noon. Siya ang ama. Kung wala siyang binibigay doon sa mga anak niya, bahala siya. Bakit ikaw ang nag-iisip niyan? Hindi ka naman Pakalaki din sa dalawang bata yan. Ikaw naman naiintindihan mo yung dalawang anak. Nay, bakit mo ba iniisip yon? Kaya nga doon inilagay yung mong 2 anak. Doon
Palawakin mo din yung isip, mother. Oo nga, nanay kita. Alam ko mas marami kang na experience sa akin. Pero nay, kaya ikinai-stress lahat ng problema diyan sinasalo mo, hindi mo naman din kaya. Pakawalan mo, hayaan mo, and God's will do some other things. Ibigay mo na kay Lord. Bahala na si Lord doon. Hindi mo na kaya, hindi mo responsibilidad yung mga yan. Kaya nga. Oh. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na ang pagtatanong. Tigilan nyo na ang yung masyadong concern. Baka mamaya-maya magtatanong ka na naman. Tigilan nyo na. Hindi na ako nagtatanong tamo. Kung ayaw magtrabaho, hayaan nyo siya. Nagsabi na rin ako, nagsabi ka na rin, hayaan nyo siya. Huwag nyo nang ipilit. Kasi nga nakikita ko, masyado mo din binaby. Binaby din ni Rochelle. Sorry. Rochelle. Yung nawala si Rochelle, ngayon, napilayan siya ng bongga-bongga. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang buhay niya. Kasi dumepende siya sa malalakas na tao. Hindi naman siya pinaalis sa trabaho kung bakit hindi na pumasok. Hindi nga papasok kasi nga wala si Rochelle. Si Rochelle lang ang malakas doon, hindi siya. Sabi lang niya yan. Diyos ko, parang hindi mo kilala ang anak mo. Kung yung ibang tao kilala yung anak mo, mas ikaw ang nakakakilala sa anak mo. Dapat ikaw ang mas nakakakilala. Hindi na ako magsisay. Kaya, Kalala ko na yung kapatid mo. kaya nahihirapan ka eh. Bukod sa pasaway, scammer pa. Pucha, scammer. Ba't nag-scammer? Ba't nag-scammer? Wala naman ini-scam kundi ako. Ba't ano in-scam sa'yo? Ba't ang labo ng video mo? Ako nakapasok sa tayo ko rin sa... Okay. Tama yan. Ba't naging scammer? Ano naman in-scam sa'yo? Matagal na yun nung kalakasan ko panahanap. Okay na yun. Wag na natin Ginagawa niya sa akin. Wag na natin pag-usapan. At least ako nang-scam din naman ako sa'yo. Pero kita mo naman. Ha? Alam yun Hindi ko alam. Ano hindi mo alam? Mga malilit lang na bagay. Mga malilit lang na bagay, hindi naman seryoso. Huwag nyo nang anuhin. Siyempre, ganun talaga ang kabataan. Pero, at least, nababago. Nag-change. Kita mo naman. Bonggang-bongga ka na ngayon. Ay, hindi. Tinan mo, sabi mo, hindi mo alam. Kasi nga, napalitan ko ng mas magagandang bagay. Siya, hindi pa napapalitan, dinadagdagan pa. Dinadagdagan pa. Diyos ko, mother, itawa mo. Kung ako sa'yo, mother, itatawa ko na lang lahat ng problema. Dadaan lang din naman yan. Stress tayo ngayon, pero dadaan din yan. Hayaan mo lang yan Pag umaga, punta ako ng Sampalok Lake, ako magja-jog. Kahit Yan, ganun. Kahit Ang problema naman ito, pag wala akong pamasahe. Hindi, ganito ang gagawin mo. Ilakadin mo lang. Pag ikay napapagod, dandahan lang ang lakad, yung parang namamasyal ka lang. Pag napagod ka, tumigil ka. Huwag mong pipilitin sarili mo, tumigil. Tumigil ka, huwag mong pipilitin yung sarili mo. Tumigil ka sa isang tabi. Tapos, magdala ka lang ng isang galon na tubig.
Isang galon na tubig ang dalhin mo. Para may muscle ka na pag uwi mo. Mga pag-uwi, pilupay-pay na ako. Hindi, may muscle ka na. Malaki na ang abs mo. Tapos ganun lang ang gawin mo. Tapos kung gusto mo magdala ka ng tinapay o saging, yan. Enjoy mo yung buhay mo, Nay. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, kahit itry mo dito, mama, dito kasi yung matatanda, Day, talagang naglalakad sila. Oo, may mga upuan sa gilid, uupo muna sila. Kasi para maba ang buhay mo. Para humaba ang buhay mo. The more na malungkot ang buhay, the more na Pupunta ako dyan, sure, wag lang muna ngayon. At ang aking kataway ko, kondisyon ko pa. hindi, ay, dami mo dahilan na marites. Kaya kung bakit parang sa nilagay sa akin Facebook. Dapat lang niya marites. Pangalan, bakit parang sa pinangalan. Dapat lang niya marites ka talaga. Ang dami niyo, ang pangalan mo pala is nadahilan. Nadahilan, ang dami niyong dahilan. Kaya yung mga apo mo, ang dami din dahilan sa buhay. Isama mo na yung anak mo. Buti, alam mo, hindi ako, sorry ha. Kayo emotional, lahat kayo, puro emosyon ang pinanggagalingan. Isip-isip din ng buhay, hindi ganyan. Paano? Ang source of income nyo, doon lang kayo nakadepende sa ibibigay ko. Paano pag naputol yung ibibigay ko, di wala kayong source of income? Oh, nandiyan ka na pala. Kaya. Oh, nandiyan ka na pala. Wait lang. Ano, wait lang. Ay naman na pag papel yung kanya. Oh, nasaan ang lola mo? Kausap ko ah. Ito. Hawakan mo na natin. Say mo naman agad. Ay, hindi ko binigay. Inago sa akin. Ano ka? Oh. Ibigay sa'yo sa cellphone Oh, ay, ano na. Ayan sinasabi ko sa inyo, ayusin nyo yung iyong emosyon. Huwag ka puro emosyon. Pag ako na din sa inyo, kung ayaw nyo matindi, iaalis ko kayo dyan, sila mo. Magyaan mo yung mga yan dyan. Oo, ako mamamasal sa areres, kaya kinukuha. Puti, Ano yung kaya? puti, binigyan mo ako pera. Oo. Pumunta ako kahapon. Ay, wala. Puti na lang. Ano bagang buti-buti? Kailangan mo. Ano yan? Hindi ko makita. May hulog? Oh, 1.5. Ano ibig sabihin noon? Pinakamababa ko ay 89. Pinakamataas ko ay 98. Oh, bongga yan. Oh. Ayan. May good news. Ayan yung card mo before. Yung last sem, tapos ito, hindi na nilagyan ng grades, puro na pass lang na. Very, very, very good. Ayan yung mga gusto kong yung mga gusto kong istorya. Pumunta ako doon, na beses na. Laging pinapabalik to, itong kailangan lalagyan ng grade. Ay, pinagpilitan ko kahapon. Sige, ay, kumari galing ako sa admission. Ay, hindi daw po makakapag-enroll pag dito po kailangan to, ganyan. Pinagpilitan ko talaga kahit napakainit, ang dami estudyante. Yan dapat talaga ganyan ang gagawin. Pabalik-balik ko ako. Wala na ako kung pamasahe. Ganyanin mo. Ay, kailan daw enrollment? Tinanong mo. Ha? Ang enrollment cycles, wala pa. Kasama mo ang jowa mo. Hindi. Kahapon? Sa ano pa siya? Hindi. Mag-isa ka lang? Oo, school yun. Oo, lakas ang loob mo daw. Nung una, lalawang beses nagpasama ako sa kaklase namin dati. Eh ngayon, sabi ko, naisip ko dapat ako na... Tama yan. Ayan na sinasabi ko sa iyo. Matutok ka. Hindi yung puro ka lagi may kasama. Sa buhay, walang kasama. Mag-isa kang lalayag.
Sabi ni JR, samahan kita, gusto mo, magpapapirma din daw siya. Sabi ko, magpapirma ka na ng iyo. Ako na muna, tatry ko kung talagang maano ko. Ayun na nga lang daw ng update ng enrolla doon sa page. Sige po, tapos apay na sa siya sabi, pumunta ka pa talaga dito? Yun lang itatanong mo? Ganyan, sabi. Pero kompleto ko na pala eh. Sabi ko, galing na po ako dito nung April pa lang. Kaya natapos na po yung mga yan. Eh ngayon po, kaya ko po gustong makita yung grades ko. Para po sigurado ako kung may maiiwan naman ako. Okay lang nga daw enrollment. Wala pa, yung second sem wala pa. Ito na nga yung first sem, na-take ko na. Ay, iayusin mo na yan. Simula na nga ang first sem eh. Sa September 15, first sem. Yung lola mo nagngangangal-ngal. Ewan ko na. Ako nag-intay pa ako hapon. Siya, itago mo yan. Dapat pinaserox mo na agad. Punta ako doon ng mga alas 4. Wala pang alas 8. Eh, baka kausap pa kita kahapon. Oo nga. Hindi ko nga sinasabi sa'yo. Ito siya yung lolong atrimili. Ang alam ko, ang ibig kong sabihin, baka ikaw. Kasi di ba sabi mo sa akin na nag-enrollment ng iyong jowa. Ang inisip ko, baka magkasama kayo. Sabi ko, okay lang naman yun. Para din naman ikaw makahinga-hinga din dyan sa bahay. Hindi talaga ako nagpasama sa kanya. Gusto ko nga ako mag-isa. Kahit na sa enrollment, ipush yun na ho, wala na ho akong pamasahe. Naglakad nga lang ho ako papunta dito. Pero kasi ano yun eh, parang rules ng syempre magkanya-kanya schedule eh, tapos pupunta ka naman na mas maaga. Eh ang akin naman, hindi naman sa pag-enroll yung inaano ko, grades ang kinukuha ko, hindi ako nagpupumilit mag-enroll. Kasi nga alam kong wala pang enrolla. Inaano ko, grade ko, mamaya intay ako ng second sem, tapos may babalikan pala ako, di ba? Correct. Tama. Dapat nga alam mo na ang grade mo agad. Tuwan mo na kapag nakita ka, ha? Ang taas pa niya ang grade mo. Hindi maganda. Effort. O siya, sige na at ngayon ay Sabado at pahinga namin, no? Buti nga nakatulog-tulog ako. Fresh ako ngayon dahil pa. Bumalik ang aking glow skin. Ang lola mo, sabi mo. Sabihin ko. Mamaya na ulit. Ano na ginagawa baga? Sinasarado na yung pintana ka. O sige na. Alis na ako. Mag-emote ka pa dyan. Saan pupunta? Abay wala pa. Dito lang sa bahay. Aasikasuhin ko muna ang jowa. Mag-aura-aura na namang mag-jowa. Ganyan talaga. Pag stress, lakad. Pampatanggal stress. Ganyan gawin mo nang ikaw ay Maglalakad ako papunta sa Palok. Basta alam mo, pabalik pa uwi, ha? Nakad ako, pabalik. Baka kayo mabalitaan ko, lakad ka na ng lakad. Ano ako, si Samuela. Lagi mo ako pinapatawa. Ganyan tumatawa kaysa sa lagi kang ngal-ngal. O sige na, mother, mag-ingat ka lagi. Unang-una mong ingatan. Unang-una mo. Manood siya bagong vlog na ang dami mong advertise doon. Ang unang-una mong ingatan, salamat. Ang unang-una mong ingatan yan sarili mo. Kasi kapag ang sarili mo ay hindi mo na kaya, paano ka patutulong sa mga apo mo? O sige na, babay na. Ayun nga mga kamimay, dapat talaga. Mahirap yung sitwasyon ng nanay ko. Kasi parang lahat din sa kanya. Kahit naman noong pa, yung sinabi ko din sa before fun sa vlog ko na kaya pagod talaga si mother sa kanyang mga apo. So nama pa ngayon ng kanyang Junakis. Nasakit sa ulo. Diyos ko Lord, kaya sabi ko, ayusin mo yung sarili mo. Pag hindi ayos yung sarili mo, paano ka magbibigay ng tulong sa mga apo mo, sa ibang tao? Diba? First come, first serve, love yourself, and before,
and then people follow you. Ganon. Dapat. O, diba? Fresh tayo nakatulog. Kasi gusto ko muna ang jowa mga kamimila talagang diba? Bye. See you next Bye. Kwentong buhay ng